teka. Bakit daw? Teka. Kailan kaya? Teka! Eto na ang tambalang Mon Ilagan at Senyor Ray Pacheco sa programang Teka! Alas 4:30 na. Balita, komentaryo, trending sa social media, price monitor, traffic, at mga bagong balitang siyensya at iba pa. Huwag nang magpaiwan sa Teka! Alas 4:30 na sa DWIZ. Hola! Buenas tardes. Magandang hapon mga amigos at mga amigas. Magandang hapon sa lahat po ng ating mga amigos at mga amigas dyan sa buong daigdig at sa ating buong Pilipinas. Ito pa rin ang palatuntunang Teka! Alas 4:38 na at siyempre ngayong araw na ito ng Miyerkules, kasama niyo pa rin si Senyor Pacheco at Mon Ilagan, magandang hapon po sa inyong lahat. Katulad ng ating nabanggit ng kasama natin, araw ng Miyerkules ngayon, araw ng baklaran, araw ng pagnunubina. at araw ng Sweldo. Ayun. Oy, nako. Anong ginawa mo sa sweldo mo kahapon, senyor? Hindi, ngayon lang. Ngayon Parang pa lang. nakita ko, Ngayon hindi pa lang kahapon. Hindi ngayon eh. Nagpapalusot ka na naman kay Commander eh. Kahapon, paldo-paldo yung bulsa mo, kitang-kita ko eh. Ngayon pa lang eh. Ngayon ba? Ngayon pala binigay ni boss eh. Kaya pala nakakoot ka. Oo. Kaya Halata pala ba? nakakoot tayo yung Lalata. dalawa. Teka, balik ko nga. Balik ko tuloy. Nakakalata tuloy na. Bakit ba ako nag-quote? Nahalata tuloy. Alam mo, si Boss Edgar, maaga pa lang yan, nagte-text na sa atin yan. At talaga nagbibigay siya ng mga magandang food for thought, no? Mga spiritual spiritual readings natin sa umaga. Okay. And I feel naman nakaka-relieve yun, di ba? Siyempre naman, kahit pa paano na nakikita natin ang sangkatutak na problema ngayon na kinakaharap natin, malaking hamon ang kinakaharap natin sapagkat tayo kasi pag sinabing malaking hamon ang hinaharap ng pamahalaan, tayo yun. Oo. Tayo yun. Uy, alam mo, senyor, ikaw mag-iingat ka. Kasi, alam mo, sa Quezon City, alam ko, nakatira ka doon sa mga posh subdivision. Yung mga pag sinabing posh subdivision, para mga Ayala Heights. Ganyan ka nakatira eh. Pero mag-iingat sapagkat kahit ikaw nasa malaking bahay, malaking subdivision, senyor. Oh, bakit? Pag pinasok ka ng IATF, pag pinasok ka ng house to house, ng LGU, kasama ang police, kasama yung mga medical workers nila para tingnan kung ikaw ay may COVID at tanungin ay mahirap yun. Kasi tinatanong nila, ano ba gagawin? Magse-search ba sila sa bahay namin? Naku po, wag naman. Walang ganon. Hanapin yung may COVID. Oo, ang hirap nun. Noon dati, ang hinahanap drugs. Kaya natatakot sila. Ano to? Ito ba tinatawag na Operation COVID Tukang? Meron ko ang bago ngayon, Operation COVID Tukang ka ngayon, Talaga naman. Kasi yun na sumasagi sa utak ng mga tao. Kasi nga, magse-search daw ba? Hindi naman. Yes, walang magaganap na search o yung pagbabaybay para hanapin o tukuyin. Sabi, yun ang pinaliwanag kanina. Hanapin yung tao kung positive o kung asymptomatic. Wala namang provision o direktibang inilabas tungkol sa house-to-house search para sa mga COVID-19 patients. Ayan. Pero alam mo, senyor, kung series of lang, no? Parang yung pag-aaral natin, ito, binasin nila ito kung bakit gagawin to na house-to-house, no? Base yan doon sa Republic Act 11332. Ayun. Kung tawagin, senyor, mandatory reporting, ito mandatory reporting of notifiable diseases and health events of public health concerns act requirements, reporting of communicable diseases to authority. Kaso takot ang tao niyan. Yan. Halimbawa, meron ako, bakit ko sasabihin sa inyo? Ganun yan eh. Yan ang nangyayari sa atin, kaya kumakalat yan eh. Pero ang procedure nila, sabi ni DILG, bago pa man pumunta si LGU doon, medical personnel at saka si police, alam na nila, natukoy na nila na yung tao doon ay meron. Paano kaya natin ihiwalay lang nila? Paano kaya natin madidetect yan? Ikaw tinignan ko ang mayor mo. Paano gagawin natin? Alam mo, tulad namin, paano ko malalaman sa kapitbahay ko na merong sakit dyan? Hindi ko nga alam kung ano. Paano natin matitrace yan? Hindi ko ewan ko parang ano na naman to eh. Parang ano na naman kaya itong parang pakulo na naman na gagawin. Maganda nga sana. Pero alam mo yun, magkakaroon na naman ng confusion. Sinasabi ng mga human rights. Ng CHR. Teka muna, baka naman may violation dito sa pagpasok ng bahay sa karapatan ng isang individual na maging secure siya at manatili sa kanyang bahay. Biglang papasukan ng mga pulis, LGU, medical personnel. Pwede ho bang malaman bakit ho kayo may lagnat? Exactly, ano ba lagnat niyo?
Ano ang nararamdaman ninyo? Tingnan ko lang, babarilin nyo kami. Hindi. Che-check-in na namin. Ikaw naman. Hindi yung baril ito dala namin. Huwag naman takutin babarilin. Hindi, di ba kasi binabaril nga, parang binabaril tayo. Hindi, che-check-in lang namin, parang sigurado. Ang mag-check naman, hindi naman ang pulis eh. Pero alalay lang si pulis. Oo, nasa babaw ang pulis. Role nila rito, nakaalalay lang sila sa mga medical personnel sa LGU. Baka kasi may magwawala. Hindi kayo mapasok dito! Hindi pwede. Karapatan namin ito! Karapatan namin ito! Pero alam mo, implication ito, senyor, yung mga chismosa, lalo dun sa mga informal sectors, no? Sa mga, sabihin natin, mga squatters, no? Yung mga chismoso at chismosa, naku, dinala si Kumari, si positive, nakausap ko pa naman nung isang araw yun. Lagot ako. Kumain pa kami. Naku, patay. Naku, yung mga chismosa, yun ang mahirap di ba? Magkakaroon ng, alam mo na, siyempre, matatakot yung tao. Marami na matatakot. Ganyan, huwag kayong dumaan sa bahay na yan. Yan ang bahay ni Senyor. Naku, yun din ang sinasabi na posibleng malabag yung Data Privacy Act. Kasi siyempre, titignan mo ito di ba? May mga ano dyan may mga sasagutin ka mga question dyan. May mga dokumento kang i-fill upan din dyan Tapos dadaling ka sa isang quarantine facilities. Di ba? Sana nga kung lahat ng tao mayayaman na, kasi papayagan daw tayo mag-home quarantine kung meron kang sariling kwarto. Yung mga mayayaman lang ang pwede niyan Yung may sariling kwarto, may sariling CR. Tapos wala kang kasamang iba dyan. Ganun. Wala kang kasamang nagagawa yan. Nakakaya nilang mag-self-quarantine. Pero paano yung ibang tao na alam naman natin sa isang bahay, ilan ang tao dyan? Isa-isay natin kasi at least kaya nga hindi pinapalabas yung mga senior citizens, di ba? Kasi dahil posibleng kapag ka meron doon mahahawa. So kailangan walang senior citizen sa bahay mo. Pag iniwan ka dyan. Tapos number 2, yung din mga bata, yung mga 19 pababa. Di ba hindi rin pinapalabas yan? At saka yung ibang may mga extra diseases. Di ba? May diabetes, may sakit sa puso, may ibang klaseng sakit. Medyo nakakatakot yun. Ayan. Pagka meron ka ganun sa bahay, talagang palalabasin ka. Ilalagay ka sa quarantine facilities ng gobyerno. Pag-uusapan pa ho namin yan, mga amigos at mga amigas. Alamin lang ho natin muna ang kalagayan ng panahon natin. Sandali-sandali lang. At bueno, dito sa aming palatuntunan, teka, yung kalagayan po ng ating panahon. Okay, tingnan muna natin ang ating weather. Init, malamig, maulan, maaraw. Teka, ano ba ang weather ngayon? At kasama natin mula sa Pag-asa, siyempre pa, si Ana Clauren, ang ating weather forecaster. Ana, buenas tardes, magandang hapon. Yes, magandang hapon po, Mayor Mon at Senyor Ray at gani sa ating mga taga-subaybay. Yung binabantayan po nating low pressure area na dati pong si Bagyong Karina ay tuluyan na nga pong nalusaw kanina alas 3 ng hapon. At ngunit sa kasalukuyan, meron po tayo isang panibagong low pressure area na binabantayan. Nasa layo po itong 110 kilometers southeast ng Davao City, Davao del Sur. Wala naman po o hindi po natin ito inaasahan na magiging isang bagyo, ngunit nagdudulot po ito ngayon ng maulap na kalangitan at may kalat-kalat po yan ng mga pag-ulan at mga thunderstorms sa may eastern at central Visayas, Caraga, northern Mindanao at sa Davao region. Dito sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi pa ng ating bansa ngayong hapon at hanggang ngayong gabi ay mataas po yung tsansa ng mga pulupulong mga pag-ulan po natin. Dulot po yan ng localized thunderstorm. At bukas naman po, asahan po natin yung maaliwalas na panahon. Mainit po sa bandang tanghali at pagdating po ng hapon at gabi, mataas po ulit yung tsansa ng mga pulupulong mga pag-ulan. Wala po tayong natas na gill warning, kaya malaya pong makakapalaot ng ating mga kababayan mga isla at yung gumagamit ng maliit na sasakyan dagat. At yan po muna latest natin dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ako po si Ana Clauren, magandang hapon. At sumainyo ang ulat panahon. Laging maging handa, anuman ang weather. Ayan, Mayor. Maliwalas tayo bukas. Maliwalas ang panahon natin. Kailan kaya tayo magiging maaliwalas sa COVID? Yan. Yan naman ang problema natin, ano? Alam mo ngayon, alam mo kung bakit ko nababanggit sa iyo yung malaking hamon na kinakaharap ng ating pamahalaan? Kasi binabalanse niya ngayon ang sitwasyon Yung problemang pangkalusugan at ekonomiya. Ekonomiya. Okay. Lagi naman ganyan talaga. Di ba? Pero most likely, senyor, di ba nag-meeting na rito Metro Manila Commission? Mga mayor, sabi pito sa Metro Manila. Mukhang most likely mukhang i-retain itong GCQ. Yun. Inirekomenda na nila. Yung GCQ. Inirekomenda na nila. Iniisip nila na yun na muna, yung hybrid GCQ kung saan mas luluwagan. Hybrid? Manok? Manok.
Di ba, senyor? Di ba sinabi Pag sinabi mong hybrid, parang ano yan? Manok yan hybrid. Naiiba. Parang naiiba. Kaya nga, naiiba to, kaya hybrid siguro. Kung saan mas luluwagan yung mga quarantine rules sa mga negosyo. At saka sa maging sa transportasyon. Ang ganda ang pakinggan, di ba? Para sa negosyo na naharap tayo kasi sa pagbagsak ng ekonomiya eh. Yan ang problema pag hindi natin niluwagan yan. Ngayon, kung papapansin mo, Mayor, nung luwagan natin ng konti yung mga pinatutupad na quarantine protocols doon, lumubog muli yung kaso ng tinamaan ng COVID-19. Yan ang problema natin ngayon. Okay. At ngayon, umiiyak na ang mga ospital. Paano ngayon yan? Ang hirap eh. Luluwagan ba natin o babalik tayo uli? Actually, hindi naman sa umiiyak, pero parang dinidefine at sinasabi na they are already in full capacity. So they cannot increase anymore yung mga wards and rooms para sa mga COVID patients. No? Hindi nila kasi pero ang problema kasi nito, senyor, syempre, yung resources din yan. Kapag ka-hospital, nagkasakit ka, matatakot ka. Nakakatakot pumunta dun sa ganitong ospital kahit na private yan kasi baka mamaya puno na raw eh. Puno na raw. Yan. So yun ang hirap ngayon. Okay. Kaya tama ito. I think there were already 9 hospitals. Tama yan. Nasa linya na natin ang presidente ng Private Hospitals Association of the Philippines Incorporated. At nasa katawan nito ni Dr. Rustico Jimenez. At tama, nasa linya na natin si Dr. Jimenez. Dr. Jimenez, magandang hapon po. Magandang hapon po. Welcome po kayo dito sa palatuntunan namin, Teka sa DWIZ. Kasama po namin si Mon Ilagan at si Senyor Pacheco po ito. Opo, magandang hapon po sa inyong lahat. Kumusta po kayo, Doc? Ito naman po, malakas pa rin po. Ayan, kailangan naman talaga malakas tayo. Doc, kailangan malakas pa rin. Doc, kailangan malaking problema. Doc, basta mahalaga malakas kayo dahil kailangan malakas kayo, Doc. Kailangan natin kayo. Doc, madilagan po ito, no? Ray, ako na muna. Sige. Ako yung tanong kito kasi mahalaga ang oras ni Dr. Jimenez kasi talagang sa lahat ng media nakikita at napapanood natin yan. Point in time. Kamusta po ang kalalagayan? How many private hospitals now are classified na nagsasabi na full na yung kanilang full capacity na yung kanilang rooms and wards for COVID patients. Dito po sa NCR, siguro po mga between 8 to 10. Okay. Sa Cebu naman po at sa Iloilo, mga 7 sila doon. So dito po, kaya po maraming natatakot kasi nagbigay na ng warning yung ating mga malalaki nating ospital na puno na sila. Okay. Kaya po ang pinapakausap namin, yung pong mga mild cases saka asymptomatic, dapat po wag naman tanggihan ng mga pasyente o relatives na may transfer po doon sa quarantine areas na provided by the government. Yes. Kasi po doon, marami pa tayong bakante. 56% po yung available doon. At yun po ay solo-solo din kwarto. Natatakot to kasi yung mga pasyente, kala nila tabi-tabi sila doon, baka mahawa. Hindi po. At meron din pong mga doktor po doon at nurses na titingin din sa kanila. Doc, pagka ganito hong sinasabi ninyo, no, there are 8 or 9 na mga malalaking hospitals ang nagsasabi parang full capacity na sila. Would you rather say ito na yung parang sinasabi na baka ma-overwhelm yung ating healthcare system? Opo. Nandun na ba tayo sa stage na yun? Hindi talaga po. Kasi may available pa naman to tayong mga ICU beds, saka yung respirator po. Available pa rin po. Kaya hindi po dapat mag-alala yung ating mga pasyente. I see. So, kaya lang po, gusto nating mabawasan po yung mga pasyente na hindi naman kailangan sa critical care. Okay. Doon po yun ang pinapakiusap natin na ilipat po doon sa quarantine sa stations na pinobide ng gobyerno. Ayun. So, ngayon Doc, ito po yung tanong namin. So yun, sinasabi ba ng DOH na 30% kung maaari ay dagdagan nyo pa ng 30%? Yun po hinihiling ng DOH eh. Baka kayanan po ba natin yon?
Na kumari... Hindi po makakayanon yun. Yung 30%? Kasi po, unang-una, ang na-admit po sa mga private hospitals, mga kalahati lang po. So, saan po kukuha ng pera yung mga private hospital para i-abono po dyan? Saka, marami po ding health workers na tinamaan. Kaya sila po, minsan nag-duty ng mga 12 hours o 16 hours. Wow. So, paano po makaka-recover yun? Kahit na po malakas sila, at kung hindi naman mo malakas ang resistensya, di magkakasakit din po. I see. Bago pa ho mag-pandemic tayo, kulang na po tayo ng personnel ng mga, for example, sa nurses po. 23,000 po ang kailangan natin. Wow! Ilan, Doc? 23,000 sa nurses? 3,000. Radtech, ganun din po, 3,000. Saan natin kukunin niya? Yun nga po, kaya po hindi namin kaya po yung 30%. Yes. Doc, paano ho ito? Ibig sabihin, kung at least meron pa ring rooms para doon sa mga regular patients na hindi naman COVID-related, no? Opo, yun nga po, kaya nahati po yung ginagawa namin sa private hospital. Opo. Okay. Hindi mo namin pwedeng pabayan yung non-COVID patient. Opo. Doon po kasi inasikaso namin talaga po yun. Kaso ang minsan, Doc, natatakot na rin ng mga pasyente magpa-confine. Ayan. Lalong-lalo pag alam nila ang isang ospital, well, definitely, hindi naman dapat talaga i-refuse ang pasyente, especially COVID. Natatakot na rin magpa-confine kasi, ayoko dyan, baka ang daming mga COVID patients dyan. Opo. Kaya nga po, gumawa po kami ng paraan na hindi po sila nakakapasok agad sa main building. Okay. Na-triage po namin po para hiwalay po yung non-COVID sa COVID. Then how do you find itong bagong ipapatupad ho ngayon ng IATF, no? So, magkakaroon ng house-to-house para at least lahat ng mga asymptomatic o positive na ayaw lumabas, palalabasin sa bahay. Pagka ganyan, no, hindi kakasya sa quarantine facilities, baka additional burden yan sa mga hospitals. Hindi, dadalhin sila sa house-to-house, senyor, paano pag napuno? Hindi naman siguro ganong karami po yon. Okay. Marami po dyan asymptomatic, kaya lang po marami ngayon dahil marami na pong laboratory na nagtete. Ayun, okay. So, ito po mga asymptomatic na ito yung dadalhin natin sa mga kalinga, yung tinatawag nating Oplan Kalinga program. Opo, yung wala hong symptoms. Saka yung mild po. Kasi mababa naman po ang mortality rate natin Okay. Ganun pala. Karamihan po nakaka-recover. Ayun naman pala Yes. Okay. So, ibig sabihin lang ng senyor, yung kaninang tanong mo, talagang kung bakit maraming kaso, so ibig sabihin, nagiging effective yung testing. Nagiging effective yung contact tracing. Ang kulang po natin lang yung tracing po ng mga nakatabi o nakakasama ng ating mga positive. Opo. Yun po, dapat gawin natin yung katulad ng ginawa ni Mayor Magalong sa Baguio. Ayun. So maganda kay Mayor Magalong, ha? Okay. Opo, yun po ang dapat. Paano po yung kay Mayor Magalong? Hindi ho ba pwedeng gawin dito sa NCR yan? Yun nga po, dadalhin din niya ho dito yun. Pagkatapos po sa Cebu. Okay. Inuna muna ang Cebu. Okay. Opo, kasi mas marami pong kaso doon Opo. Dito rin sa Metro Manila, dumadami na rin po, Doktor. Kaya nga po, pag naayos na po niya sa Cebu, dilipat na po siya dito sa Manila. Ayun, salamat naman. At this point, Doc, no, of course, marami rin nagtatanong for business angle dito. Sorry for asking this question. Ang mga ospital ho, pagka ganito, kumikita din ang ospital o mas marami rin ho yung talagang tulong na lang sa taong bayan dahil walang pambayad? Ayan. Karamihan po dyan, tulong sa bayan. Wala na po. Ang kamusta po yung PhilHealth? Nagbabayad naman po, kaya lang po hindi pa kompleto. Ayun. Hindi pa kompleto. At least nagbabayad. At least nagbabayad man, Doc. Kaya baka naman daw hindi updated yung mga records ng hospital, sabi ng PhilHealth. Hindi updated yata yung ibang mga records ng mga private hospitals. Palagi pong gano'n lang sinasabi po ng PhilHealth. I see. So,
Nakikipag-usap na lang po kami ng mabuti para mabayadan po ng mahusay. Ayun. I see. Okay. Lahat naman po nagagawa niya ng pag-uusap eh. So tingin nyo itong mga malalaking ospital madadagdagan pa? Kung halimbawa ngayon in your record mga 9 the biggest hospitals dito sa Metro Manila, NCR, is it possible na madagdagan pa ito? Ang madadagdagan po. Doc, meron palang magandang balita tayo tungkol kay Mayor Magalong. Si Mayor Magalong daw po, sisimulan na raw po niya bukas sa Region 4, yung contact tracers na ginagawa niya. Yung gumugulong na raw po yung malawakang pagsasanay niya, ginagawa. Sa Biyernes po, sa NCR. At kaya nga po, kaya baka mabawasan po. Opo. By August, maluwag na po tayo. Ayun, naku, salamat naman. Well, sana maging prophetic yung statement ni Doktor, no? Para at least gumana na rin tayo, ekonomiya natin, marami na rin doon ka nahihirapan. Sa mga doktor po, mataas pa rin ang moral ng mga health workers natin, mga doctors natin, nurses natin. Opo, hindi po kami bumibigay. At sa tulong ng Panginoon po, magagawa po natin yan. Ay, salamat. Talagang kailangan pa rin natin talagang maging matatag at sa Diyos lang tayo lagi umaasa, Doc. Opo, wala pong imposible sa ating Panginoon. Okay. Doc Wanda, tama po kayo. Mga typical na tanong lang ito ng mga kababayan natin, mga listeners natin. Just in case na confine, hindi sapat ang pambayad o nakatulong na yung PhilHealth, nakakatanggap po ba mga private hospitals ng parang waiver para lang makalabas ang ospital at this point? Halimbawa, may balanse ng mga 20,000, 30,000. Promissory notes po na sinasagot ni Senator Bongo. Ayun. Sa mga promissory. Naku talaga, si Senator Bongo pala, lagi nakaalalay dyan. Baka maraming tumawag kay Senator Bongo. Hindi, totoo naman yan. Totoo yan. Sinasagot ng Malasakit Center niya po. Yung Malasakit Center. Talaga naman. So yung mga kulang, no? Abay, maganda rin pala siguro makuha natin si Senator Bongo dito. Kasi marami nagtatanong sa atin yan, senyor. Kulang ang pera Hindi makapag-pa-hospital doon sa mga malalaki. Ayun pala. Galing, meron pala hong ganon. Okay. Meron po. Bago pag yung lilipat po sa government hospital, si ASEC Elmer Punsalan po ang tumutulong sa amin. Ayun. ASEC Elmer Punsalan. Yan. Kasi siya po yung assigned sa mga hospital. Ng Department of Health. Opo, siya po ang tinatawagan po namin. Kaya po nagpapasalamat kami sa kanya. Okay. Any other issue, Dr. Rustico Jimenez, you want to convey sa mga listeners natin sa programang Teka Teka over DWIZ? Mayor Mon, pwede ba kumiling kay Doktor na magbigay lang siya ng assurance sa lahat ng ating mga taga-subaybay, lahat ng mga may sakit, kasi may experience ako ngayon ulit, namatay yung kaibigan ko dahil ayaw niyang magpa-hospital dahil sa takot sa COVID hanggang sa namatay siya, cancer. Yun po. Kaya gusto ko lang po ngayon ipaliwanag yung Doktor. Sige, Doc Jimenez. Yung COVID tsaka non-COVID. Hindi po namin pinababayaan yung mga pasyente. Nawala si Doc. At tuloy pa rin po tayo sa ating distancing. Yung ating pong pagsusuot ng mask. At huwag po tayong lalabas ng bahay kung hindi naman kailangan ng ating gagawin. Okay. So, Doc, wala yung ating pong, mag-ano po tayo ng alcohol o kaya yung ating, huwag tayo maglalapit-lapit. Yes. Wala pong mga party-party, walang inuman. Yun po, at sa awa ng Diyos, makakasurvive po tayo dyan. Yes. Ayan. Doc, isang clarification, tinext at inano sa atin ni Revilo Oremor, ang ating tagapakinig. So, it means, sa ospital po, iba yung doktor at nurse na titingin sa normal at may COVID. So, ibig sabihin, separate talaga siya. Nakatutok talaga. Pagka nurse ka sa COVID, yun lang talaga, no? Wala. Yung mga specialista lang po sa COVID. Sa COVID. Yung non-COVID patient, iba po ang nurses dyan na naka-assign. Iba po. Ayun. Yun ang dapat nila maintindihan. Yes. Kaya akala nila, kaya natatakot na yung ibang magpagamot sa doktor, ay sa ospital. Yun po. Okay, malinaw yun. Saka specialista po tumitingin doon sa mga COVID po. Yes. Ayan. Saka paalala rin po, yung mga bata po, pabakunahan nila kasi tagulan na po. Ayan na. Saka magkaroon po tayo ng mga typhoid, leptospirosis, chickenpox, measles, mumps.
So, kailangan po ma-vaccination din yung mga bata. Huwag pong matakot sa vaccination. Ayan. Ayan. Okay, Doc. Okay. Maraming salamat, Doc. Sige, Doc. Thank you Okay. very much. Maraming salamat po for your time. Para magre-report ulit ako sa inyo. Maraming Yes, salamat, sir. Doc. Salamat. Maraming Thank you very salamat much, at Doc. more power to your program po. More power din po sa inyo, Doc. Mabuhay kayo. Mag-ingat po kayo. Mabuhay po Salamat. kayo. God bless us all. Si God bless Dr. you too. Rustico Jimenez, ang presidente ng Private Hospitals Associations of the Philippines. Ayan. Ang hirap, ano? Ang hirap talaga. Din, medyo mahirap din talaga. Pero at least nalaman doon, nakatutok talaga. Ibig sabihin, kumbaga, kung kaya lang ng one-on-one yung ano eh. Yan. Yung doktor at saka yung nurse eh, no? Okay. Senyor, no? Magbabalik tayo, Sige. Mon. At sumesenyas na si engineer. At kailangan daw hanap buhay. Magbabalik po ang Teka-Teka. Yung kayong alis. Alas 5:03 na ng hapon. Teka, alas 4:30 na. Teka, alas 4:30 na. Balik tayo mga amigos at mga amigas. Balik tayo sa ating palatuntunang Teka-Teka. Alas 5:13 na ng hapon ngayong araw na ito ng Miyerkules. Ang bilis naman, senyor. Ang bilis 15. naman ng oras. Bati muna tayo. Maraming nakikinig sa atin. Bati. Oo. Nais kong batiin si Noel Baltazar, senyor, ng General Authority for Statistics sa Riyadh, Saudi Arabia. More power daw sa Teka-Teka program. Yan. Thank you, Noel. Nakikinig daw siya araw-araw. 11:30 to 12:30 ang oras sa kanila. Oras doon. Oras doon. Ayan. Tapos, dalawang classmates ko nakikinig sa akin ngayon. Pinapabati ni Roy Gomez. Okay. Classmate ko nung high school ito. Si Rosel Manuel Gomez. Aba, tingin ko, ito ang kanyang may bahay. Ayan. At saka si Susan Caniega Bustamante, nakikinig at nanonood sa atin. Si Arnold Lord. Buenas tardes, senyor. Pacheco at Monsenyor. Kasama yan sila ni Noel Baltazar. Yes, watching from Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. Sarap ng buhay niya. Nasa kaharian niya ng Saudi. Ganun ba? Doon nagtatrabaho. Oo. Sa loob ng kaharian. Sarap ng buhay nila, no? Pag ganun-ganun lang, patumba-tumba. Patumba lang. Alam mo, pinag-aaralan ko yung style ni Mayor Magalong, ha? Dahil nagsasanay na pala siya, malawakan na yung pagsasanay nila sa contract tracers. Contact tracing. Yung tracing na yan. Yes. Na ang ginamit niya pala sa Baguio, mga pulis. Okay. Police at iba pang mga law enforcers. Mga trained policemen, no? Paspasan na ngayon ang ginagawa niyang at extensive yung ginagawa niya na pagsasanay ngayon sa mga participants na binubuo ng mga pulis nga. Nakakailan ba isang araw sa contact tracing niya? Hindi ko alam kung paano nangyari sa Baguio eh. Basta nakita mo, binanggit ni Doktor kanina ang Baguio. Kaya nagulat nga ako na hindi pala kay Mayor Magalong. At ngayon, nandun siya sa Cebu. Ngayon naman, susunod sa atin. Region 4 sa Biyernes, sa NCR pala sa Biyernes. Yes. At isusunod ang Region 3 at iba pang region sa bansa. Bukas, Region 4. Sama Region 4. Kaya, depende yan. Pagka Region 4A, Calabar Zone ka dyan. Diba? Yan. Meron din Region 4B. Paspasan ang ginagawa niya. Kasi importante naman talaga dyan. Palagi natin tandaan yung TIT. Diba? Ititest mo siya. Pagka nalaman mo, matest ko anong resulta, isolate mo na siya. At ang maganda rito, positibo siya. Pagka-isolate mo siya ngayon, ititreat mo na siya. Kaya TIT. Sabi ni Mayor, mas gaganda daw ang sitwasyon ng bansa sa sadaling maging epesyente yung tinatawag na contact tracing ngayon na kanyang ginagawa. Mo siya pa nagsasanay. Bigat. Trabaho naman maganda rin naman yan kasi sa LGU kanya-kanya talagang estilo yan. Kanya-kanyang pamamaraan yan, kanya-kanyang style yan, kung anong mga policy ang gagawin mo. Ang diniin lang niya doon, wag ho kayong mag-alala, walang mangyayaring paglabag sa privacy ng mga pasyente sa gagawin nilang contact tracing na ito. Yan lang po lagi pinaalala natin sa mga kababayan natin. Yun po pinaalala ni Mayor Mangalong. Kasi gagawin niya sa atin sa NCR yan eh. Nagkataon eh. Dahil tapos na ang Baguio. Kaya nga makakapunta na ako sa Setyembre. That's good. Alam mo, isang dyan, kanina nakita ko rin, no? Si Isolation Czar. Kilala mo ba si Isolation Czar? Sino yun? Naku, nadali. Di ba? Nadali si Isolation Czar. Si DPWH Secretary, Oo, nadali rin siya eh.
Pero siya yung SZA natin sa isolation, ano? Siyempre, Secretary Mark Villar, hindi kasi naka-expose siya lagi. Cabinet member na positive for COVID-19, kung matatandaan mo. Siya yung isolation sir na tinawag kasi siya yung in charge of building mga isolation facilities. Tanong, may pera pa ba, senyor? Meron pa! Meron pa raw. Dahil lalo na pinaluluwag itong ano natin, may pera. Pag pinasikip ito, walang pera. Yan ang problema. Diyan siguro ilalagay yung mga resulta ng house-to-house survey para magdagdagan yung mga isolation facilities. Okay, may traffic ba? Ha? May traffic kaya? Di, abangan natin. Tingnan natin. Nandiyan na eh. Nandiyan na ang MMDA eh. Malaman natin. Okay, tingnan natin ang traffic. Nagmamadali, pero natatraffic? Teka. Traffic report! Alamin natin ang kalagayan ng ating trapiko sa mga sandaling ito mula pa rin sa MMDA Metro Base sa pamamagitan pa rin ni Tess Ignacio. Tess, magandang hapon, buenas tardes. Yes, magandang hapon po at ito po yung pinakahuling kalagayan ng traffic dito sa kahabaan ng EDSA sa may southbound lane. Pagsapit dyan sa may approach ng Quezon Avenue hanggang makarating dyan sa may approach ng Shaw Boulevard, may kabagalan po tayo mararanasan. Pero after ng rush po ng Shaw Boulevard, tuloy-tuloy na po ang kaluwagan hanggang makarating na po ng Taft Avenue at may bahagyang kabagalan lamang pagsapit dito sa may FB Harrison patungo dyan sa may Buendia Extension. Yung kabilang panig naman po, northbound lane, approach ng Ayala, dyan nag-uumpisa na may kabagalan ng dali na masakyan hanggang makarating dyan sa may Tuason. Pero after ng Tuason, makakaranas na po tayo ng kaluwagan ng bahagya pagdating dyan sa may Aurora patungo dyan sa may SM North. At may bahagyang kabagalan lamang pagdating dyan sa may Quezon City Academy patungo dyan sa may Muñoz. Samantala, yung mga nagtatanong po sa number coding, no? Listed pa rin po yung number coding natin. Wala pa rin, ha? Wala pa rin talaga. Po, except po yung Makati area. Ang Makati lang. Talaga kay Mayor Binay lang meron, ha? Apo. So, yung mga sasakyan po na coding ngayong araw, Merkulis po ngayon, 5 and 6, hindi po tayo pwedeng pumasok dyan ng hanggang alas 7 ng gabi. Ayun. Kamusta naman yung ginagawa ng MMDA dun sa ano, sa yung ba para sa bisikleta? Yung sa may dating malapit po sa sa may EDSA po, sa may yung ginagawa yung nakita ho namin, ang dami yung MMDA na naggagawa, naghuhukay at naglalagay ng mga barrier eh. Apo, para sa bisikleta na po ba yun? Ng ating mga siklista po. Ayun, kaya pala. Kaya minamadali eh, bilis ah. Ang bilis ng paggagawa. Opo, sige. Salamat, maraming salamat Tess ha. Yan lang po, magandang hapon po sa inyong lahat. Okay. Teka. Traffic report! Si Tess Ignacio mula rin sa MMDA Metro Base. Ayan. Iwan muna natin si COVID. Iwan alam mo, papunta muna tayo sa prangkisa ng ABS-CBN. Bakit? Actually, wala nang prangkisa di ba? Wala na. Dead na di ba? Pero ngayon, merong nag-file na isang congressman. Actually, sa House of Representatives naman, marami namang deputy speakers eh. Okay. Pero kaibigan mo to si Congressman El Rey Villafuerte. Ba talaga? Pinapakuha nga natin ngayon kasi nag-file siya na yung frequency, since bakante na yung frequency as far as DZMM 630, di ba? For television, Channel 2. Pagka naka-Sky ka, Channel 8. Di ba? Ganon. So, bakante na to ngayon. Meron siyang proposal ngayon, nag-file siya ng resolution sa House na recommending the temporary use by the government. Gamitin ng gobyerno yung dating prangkisa, yung dating frequency. Frequency ng ABS-CBN para maging mag-provide ng alternative distance learning modality. Yung remote learning. Estudyante. Okay, remote learning Okay, maganda yan. Okay yun Parang magiging government station na rin ito. Di ba? At least maganda naman yun kung ganyan ang purpose, no? Kung ganyan ang pakay. Para at least, tama yung sinabi mo, yung mga nando sa liblib na lugar, at medyo magandang frequency ng gobyerno, malakas, at merong anong tawag dito sa inyo, yung mga provincial station mag-hook up, maraming matutulungan. Tanungin natin siya. Dahil kasi, over 20 million na ang nagpa-enroll. Both public yan and private school for the upcoming school year ngayon. Yan ngayon ang pinahayag ng Department of Education natin. Pero alam mo, pag natuloy ito, maganda rin ito sapagkat ngayon pa lang, sa 2022, marami nang nag-iisip, senyor.
kung mag-frequency na ganyan, para yung mga nandun sa gobyerno, medyo lamang ka na. Okay. Pag nagamit po to, di ba? Oo. So, ako ganyan, tinitingnan ko rin na ganyan, na sana hindi magamit. Oo, na hindi magamit ito sa Sana. 2022. Kasi ikaw naman, sabi naman ng iba, hindi naman yan dahil sa frequency, senyor, Hindi naman po nasa 630 ko, channel to ko. Yan ay nasa quality, nasa content ng pag-broadcast. Okay. Tama. Kaya pinapakuha sana natin so paano gagawin? Okay. Ito turn over. Extension ba ito ng PTV4, etc.? Sa paano ang mechanics, ano? Oo, paano mechanics ito? Paano kaya ito? Paano separate funding ba ito? Who will run? Gano'n, no? Kasi malapit na, no? Sa 24 na yan. Set to open on August 24 yan. August 24. Hindi, marami may problema dun sa sa interconnectivity talaga. Yun na nga. Kaya marami rin mga grupo namimigay ngayon, nagpa-fundraising, namimigay ng mga tablet. Mamimigay ka nga ng tablet kung wala namang interconnectivity, wala rin namang internet. Diba? Hindi rin makakasagap. Ako, maliit lang yung tablet na bibigay ko sa kanya. Yung tablet, yung iniinom. Mas mura yun Tabletas. Tabletas. Kala ko, kasi pasensya ka na, hindi ako millennial basta naririnig ko pag tablet, alam ko yung iniinom. Yung iniinom. Tabletas naman yung sinasabi mo Kala ko kung anong tablet yung sinasabi niyo. Ano ba yung tsura ng tablet na yan? Ang laki pala niya. Kala ko, may tablet ka ba? Oo naman, daming tablet sa amin. Gusto mo, bigyan kita. Ay, nako. Okay. Ano ba? Okay. Mamaya, abangan natin. Tinatry natin makuha habang pinag-uusapan natin yung at nililinaw natin pa rin yung gagawing pagbabahay-bahay para at least kasi dinipensa yan ni Yusek Maria Rosario Berhere, di ba? Na yung Oplan Kalinga program. Kasi doon ipapasok yan sa program na yan. Kaya yung DILG binigyan nila ng kapangyarihan na i-monitor yung pag-home quarantine ng COVID-19 patients sa magitan nitong tinatawag na BERTS. Daming mga salita ngayon na hindi ko maintindihan. Talagang ako, GCQ, ECQ. Ngayon, kasi hindi ka sa grupo namin mga millennials. Diba? Hindi ka nag-TikTok ang hirap. May BERTS na naman. Mag-memo na naman ako. Ano na naman yung BERTS na yan? Barangay Health Emergency Response Team. Mamaya yan. Bukas makalawa, tatanungin mo na naman ako, ano yung BERTS, senyor? Magme-memorize na naman ako nito. Magme-memorize na naman ako nito. Pagagalitan ka niya si Passion Rain. Sabi niya, good afternoon to all watching from Taiwan. Hi, Rain. Passion Rain. Sa Taiwan. At saka si Renato Pasukin from Milan, Italy. Good afternoon. Uy, layo niya na. Good morning dyan. Bonjour. Bonjour. O kaya ciao. 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 Pagwaras na sa Italian Ciao. Okay na yun. Si Henry Sabala, senyor. Nakikinig din sa atin. Ayan. Ang dami natin mga following. Salamat po sa mga... thank you very much, no? Ayan. Kaya ngayon, umani ng batikos yung Oplan Kalinga dahil nga doon sa magbabahay-bahay. Hindi, tsaka doon yung mga magbabahay-bahay dyan, make sure lang dapat may mga proper Number one, I think, di ko alam, no? Baka gagamit din sila ng PPE dyan. Protected din sila Ang hahanapin lang pala yung mild o asymptomatic cases. Yung mild, pag sinabi mild o asymptomatic, ano yan? Paano yun, Mon? Di ba pagka yung asymptomatic, meron kang infection doon, pero wala kang nararamdaman. Di ba? Wala siya. Kasi pagka may COVID ka, pag may infection ka, infected ka ng COVID, di ba? Uubo-ubo ka, tapos nilalagnat ka, tapos yung lalamunan mo namamaga, masakit ang katawan mo, there are times na nagsusuka-suka ka, etc. Yun ang asymptomatic. Hindi. Asymptomatic, wala kang nararamdaman. Wala siya nararamdaman? Pero umuubo na siya, wala pa rin nararamdaman? Pagka inuubo kasi minsan may mga nagde-deny. Minsan meron akong kilala nagde-deny na wala yan. Palakasan
palakasan ng loob. Hindi, pero mahirap kasi yung ganun. Pagka Oo. nagdi-deny ka dahil sa takot, yun. hindi mo alam, nakakahawa ka doon sa mga Ayan. tao sa bahay. Hindi kayo nakakatulong. Hindi nakakatulong. Ayun. Oo, kaya yung maganda yung ganun. Kung meron kang maramdaman na ganun, na mga sintomas, mag-volunteer ka na, magpa-check ka na. At huwag kayong matakot. Ka na. Huwag kayong matakot. Oo. Dahil i-isolate lang ho kayo. Oo. Dahil dadalhin lang ho kayo. Maganda ho, hindi ho kayo dadalhin sa ospital. Oo. Yun nga kagandahan ngayon, hindi na nga sa ospital. Di ba natatakot nga ang tao sa ospital? Pero yung iba dyan, senyor, yung parang natatakot na implication, lalo doon sa house to house. Oo. Yung sinasabi ko kanina, pagka pinalabas, naku sigurado, bugbog ka na sa chismis. Naku, positive pala siya. Natakot na sa'yo. Pinandirihan ka na. Ayun. Hindi ho naman dapat na gano'n. Hindi dapat katakutan. At lalong hindi dapat na, alam mo yun, para ka nandidiri dun sa tao. Dapat pa nga tulungan Tulungan at maintindihan Alalayan ng tao. natin. Tulad ng aming kaibigan, inalalayan namin, nagbigay kami ng mga text sa Bible. Alam mo, yun ang kasi kinukwento niya, alam mo, sinasabi niya sa amin, alam mo, hindi ako sa COVID mamamatay. Mamamatay ako sa stress. Pero mo, yun ang, kaya nalalaman na natin, kaya nung nakita ko, nung in-interview mo yung sa tungkol sa mental, yung doktor. Ang ganda nun, ano? Diba? Kasi Actually, ang nakikita natin sa sakit ng COVID, hindi talaga sa COVID nagkakaroon ng problema. Pag nadali ng stress, alam mo na, lahat ng katawan mo, epektado yan Yes. Yun na hindi nagbibigay tuloy ng tulong para malabanan mo yung COVID. Exactly. Pagka masyado kang negative, at takot ka, so nadidevelop yung anxiety mo. Ayan. Pagka nag-develop yun, medyo bababa pa yung immune system mo. Tama. Kaya madali kang kapitan ni COVID. Kaya ang maganda talaga, may cellphone sa loob. Ang ginawa namin, lahat kami tad ng mga pagbibigay ng sa kanya na salita na, yung ganito, siya nga pala, magkukwento ka na. Para maganda. Na-overcome niya yon at mabilis siyang nailabas. Yun. Oo, kaya doon ko nakita na talaga malaki pala yung sa mental. Kasi siya na ang nagsabi, ang hirap, nai-stress ako. Yan. Dahil doon, sabi namin, nagkausap-usap kami, kapag dala natin ng mga mahalagang mga impormasyon. Taka, mga nag-ano kami, yung pwede tayo magparitrato ng retrato, gumaganon-ganon tayo. Bye-bye! Hello! Ganyan ka. Dahil para nakikita ka niya. Kumusta ka na Iba kasi yun, kesa yung parang isolated talagang wala na. Ako lang mag-isa rito. Diba? Yes. Mas maganda pala yon. Yun ang gawin nating build up, magagawa nating tulong o assistance sa mga kaibigan natin na kapag nandyan na nagkaroon ng positive sa COVID-19. Dapat isialang. Tawagan mo man lang. Siyempre, yung tawag naman, bagay. Yung text din naman nakakahawa yan. Ang laking bagay. We're praying for you. Malaman niya na pinagdarasal ka niya. Hindi ba pinagdarasal mo siya? Kasi nilalagyan namin siya ng malaking tulong yun. Tapos padadalang kita na, kahit pa paano, padadalang kita ng pagkain dyan. Iiwan ko na lang sa labas mo. Para ganito, ganyan. Naiintindihan yun. Diba? At saka yung di ba, siyempre, mauubos yung load. Pwede naman lang palagyan ng load na hindi ka naman, di ba, pwede naman magpalagay ng load. Ayan, naglalagay kami ng load para pag hindi nauubos yung load niya. Kung pareho lang kayong may internet, kahit naman hindi ka na mag-load Di ba, tawagan mo na lang sa Messenger at Viber yun. Nagkausap din kayo. Para tama, isa pa rin yun. Di ba? Di ka na magpapahit ng load. Nakikita pa ng video. Yun ang maganda. Hindi ka talaga hindi ka talaga millennial Hindi ko naisip yun wala na tayong oras. Paano? Busy raw si El Rey busy raw yung kaibigan natin alam mo naman yun masyadong maraming inaasikaso yan pagbibigyan naman tayo siguro bukas yan. Okay, bukas siguro try natin. Medyo magpapaalam muna ako muna bukas at ako may board meeting bukas. Okay, no problem. Okay? No problem yan, Mayor. So, sige. Okay, paalam na tayo, Mayor. Maraming salamat po sa ating mga tagapakinig at nagpapasalamat din tayo kay Dr. Rustico Jimenez for joining us today dito sa programang Teka Teka. Marami po tayong nalaman. Hanggang sa Friday po ako, yun po inyong likod, Mon Ilagan. At siyempre, si Senyor Pacheco nagsasabi sa lahat po ng mga patuloy na sumusubaybay, nakatutok sa amin sa buong daigdig at sa buong islas ng Pilipinas. Dito po sa amin panatuntunang Teka Teka sa DWIC. Kasama po namin si Mayor Mon Ilagan. Si Senyor Pacheco nagsasabing, don't worry. And si Mon Ilagan po naman to, nagsasabing, be happy, be careful. See you. Antabayanan po lamang sa loob ng ilang sandali ang palatuntunang On The Go. Teka, alas 4:30 na.